Pasensya na guys ha. Pasensya na. Nabasa ko kasi kakatapos ko lang magbasa ng post guys ng SMNI. Alam nyo, isa lang talaga yung masasabi ko dito no. Ito talagang kulto ni Kibuloy. May mga sayad na talaga yung kanilang miyembro, yung miyembro mismo ng religion ni Kibuloy na Kingdom of Jesus Christ, yung mga miyembro nila, may mga tililing na ba? Kulang na lang, kailangan nyo nang magpa-check up. Hanggang ngayon, naniniwala pa din kayo sa bulaang propeta? My goodness, ilang beses na yung nagbanta noon na magugunaw yung mundo, kaya niyang pindutin ang vibrator ng mundo. Ano pa ba yung sabi niya? Siya daw yung huling pipirma para sa kaligtasan ng tao. Siya yung the way, the truth, the life. Siya daw yung katawan ni Jesus. Alam nyo, hindi pa ba kayo nagigising? Alam nyo, naaawa talaga ako guys. Sa totoo lang, promise, naaawa talaga ako dito sa miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Kaya hindi ko na nga masisisi kung bakit may mga atheist na mga hindi naniniwala dito nga po guys kay Lord. Although ako naniniwala ako sa Diyos, pero hindi ko sila masisisi kung bakit mayroong mga atheist kasi ang daming mga kulto. Kabilang na nga itong religion ni Kibuloy. So ngayon, sumakit yung ulo ko. Anyway, meron silang bagong palabas ngayon. Meron silang bagong drama. Uy, hindi ako nagsisinungaling, guys. Alam nyo, matutuwa kayo dito. Matatawa na lang talaga kayo dito na parang mapapaisip kayo, gaano nakalakas yung tama ng mga yan? Nakadroga pa tong mga taong to? Ako'y nagtatanong lang ha. Anyway, ito yung drama nila. Meron silang binabanggit na curse. Isang sumpa na paparating kay First Lady, kay President Marcos, kay Benhur Abalos, kay House Speaker Martin Romualdez, pati kay Risa Ontiveros. So, meron daw pong isang sumpa na hindi na po kayang gamutin. Sumpa talaga siya, guys. So, ano ba yung sumpa na yon? According po sa kanilang propesiya na magkakasakit daw po itong si PBBM, si First Lady, si House Speaker Martin Romualdez, si Abalos, si Risa Ontiveros, pati yung ibang mga taong pinaghahanap ang isang appointed son of God. Kasi bawal daw pong hawakan itong si Kibuloy. Anyway, ipakita ko muna yung post ha. Pakita ko yung post. Sabi dito, a prophecy of Aliyara. What happened when you touch God's appointed, which is si Pastor Apollo C. Kibuloy? So, ano daw yung mangyayari kapag ginalaw nyo? Diba? Ang isang appointed son of God. Alam nyo, bad omen to eh. I-reject natin tong kanilang mga pinagsasabing sumpa. Sa kanila na lang sana tumama. Sa kanila na lang tumama. Anyway, sabi dito, those saith the Lord, the angel of judgment shall come upon you. Ferdinand Marcos Jr., F.L. Lisa, Martin Romualdez, Benhur Abalos, Risa Ontiveros. For you have oppressed and afflicted God's appointed, which is itong si Kibuloy. So sabi pa dito, for the one who touches him, touch the apple of God's eye. As you have grieved the Son of God, you shall be plagued with deadly disease. So, yung parusa daw po sa kanila, guys, nakakamatay na sakit. What? Natatawa talaga ako dito. Hindi, naalala ko lang, guys. Maiba tayo, ha. Sabi ni Kibuloy, siya daw yung huling pipirma sa kaligtasan ng mundo, kaligtasan ng mga tao. Pero hindi niya man lang napirmahan yung kaligtasan niya. Nagsisingin pa talaga sa utak ko yun, guys. Naiiyak tuloy ako every time na naalala ko yun, guys. Hindi, totoo yun, sinabi niya yun, na siya yung huling pipirma para sa kaligtasan ng mga tao sa mundong ito. Pero yung kaligtasan niya, hindi niya napirma. Anyway, ito.
Sabi dito, guys. Nasaan na ba ako? You shall be plagued with deadly disease, a crippling condition, a formidable disorder that even your nearest and dearest one shall suffer terribly. So kahit daw yung anak ninyo, kamag-anak ninyo, mga malalapit sa inyo, magsasuffer din. So yung kamag-anak ni President Marcos, magsasuffer. Kamag-anak ni F. Elisa, ganun din. Kay Abalos, kay Risa Ontiveros, kay Romualdez, ganun din. Lahat daw ng mga malalapit sa kanila, magkakaroon din daw ng ganung klaseng deadly disease. So, it would be dreadful course. Diba talagang anong sumpa talaga to? Grabing sumpa. So devastating that existence itself becomes a burden. Alam nyo, naaawa na lang talaga ako dito sa anyway, wag na natin basahin yun kasi wala namang kwenta. Naaawa na lang talaga ako dito, guys, sa mga naniniwala sa kultong relihiyon ni Kibuloy. Mantakin nyo, ginawa kayong shield nung panahon na pumunta yung PNP SAF sa inyo. 'Di ba? Na instead kung mahal mo yung mga nasasakupan mo, susuko ka para wala ng away. Kaso hindi eh. Hinayaan mong maging barrier yung mga kasamahan mo, yung panatikong mong mga nabubudol sa kulto na religion nyo, di umano. 'Di ba? Hinahayaan mo. Alam mo, Kibuloy, may ubo na talaga yung utak mo, sa totoo lang. Grabe yung impluwensya mo, no? Ang tindi. Buti na lang, hindi ako na-impluwensya ng mga ganyan. Tapos may nag-post kahapon na itong si Kibuloy ay isa na daw pong glorified. Uy, oo guys. Kala nyo nagsisinungaling ako. Hindi totoo yung sinasabi ko. Sabi dito, Kibuloy, he is glorified. He conquered the death. He conquered the death, pero hindi niya na-conquered yung Senate. Di ba? para talaga sila mga putragis, no? Kung ano-ano na lang mga pinagsasabi. May mga gano'n na sa pag-iisip. Uy, gising-gising din pag may time, Grabe na yung hallucination ninyo. Hindi ko alam kung magkano yung binayad dito ni Kibuloy para mag-appoint ng mga baliw or talagang nakatira din ata ko ng something, kung ano-ano na din yung pinagsasabi. Diba? Uy, guys pakinggan nyo tong sinabi ni Kibuloy noon. Kala nyo nagbibiro ako. May sinabi si Kibuloy. Pakinggan nyo Wait lang. Tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. Hindi. Tinalo niya daw yung si Lucifer kasi tatay daw natin si Lucifer. Natalo siya tatay ninyo siya Tingnan ninyo. Hawak-hawak niya, mga leeg ninyo. Tapos debate. Tapos sabihin mo, tingnan mo yung assessment mo, takot ako makipag-debate. Hindi ka ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa. Pero hindi ka pala natakot kay Lucifer. Bakit natakot ka sa Senate? Diba? Kala ko ba hindi ka natatakot? Bakit sa Senado hindi ka uma-attend? May something, I judge something sa era mga brains. Hindi ko talaga lubos maisip na abot sa ganitong punto itong ni Kibuloy, itong fandom niya. Bakit hindi ko kayo didibatihin? Bakit ko kayo didibatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Diba? I am the way, the truth, and life. Grabe, tinalo niya pa si Jesus, no? Grabe ka, Kibuloy. Blasphemy ba yung tawag dyan, mga minamahal? Yung tawag dito, yung inaako niya na parang siya yung Diyos. Alam mo, may sintu-sintu talaga, no? Siguro yan na ata yung parusa ng Diyos sa kanya. Na, na i-reveal yung mga issue niya. Siguro ito na ata yung pamamaraan ng Diyos para sa mga kasalanang ginawa niya. Mali yung ginawa ni Kibuloy. Yung magpapanggap na siya yung yung anak ng Diyos, mga ganyan. Diyos ko po. Nako, imbis na si Kibuloy lang yung paparusahan, pati itong mga gumagawa ng mga diba masama yun, guys, na ikaw yung isusumpa mo, yung kapwa mo. Diba masama yun? Nakalagay yun sa Biblia Masama yun, tapos sila ginagawa nila. Ginawa din nila yun kay
kay Bro Eli. Ano yung sabi niya kay Bro Eli? Si Bro Eli nung 2005, sabi niya, 6 months na lang yung buhay mo, mamamatay ka. Yan yung sabi niya kay Bro Eli. Tapos yung hindi lilipat daw, yung pag hindi daw kayo umalis sa dating daan, ang mangyayari daw sa inyo, ano? Tawag dito, mamamatay din daw. Ano ko, Diyos ko po, ewan ko dito kay Kibuloy. Malakas yung tama, kaya ganyan din yung kanyang mga supporters, may mga sintu-sintu na din. Anyway, yun lamang po guys. Natawa na lang ako. Yun, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.